Ito pala yung gusto na itsura ng Mindanao Ka-Coffee na gustong ihiwalay ni Digong at ni Alvarez. Ang NEDA Ka-Coffee, nagsalita na sila dito, dinescribe nila ano yung possible effect ng gagawin o planong gawin ni Digong at ni Alvarez at masalimuot Ka-Coffee. Yung gusto nilang mangyari. Biruin mo naman, sino kating tao ang makakaisip nito? Ihiwalay ang Mindanao at magkaroon, ano ba tatawag mo dyan? Mindanao, Republic of Mindanao, ano ba yung form of government nila? Magkakaroon ng presidente at si Digong ang presidente at si Alvarez ang vice president. Yan yung mga possibilities. Depende kung magsasucceed sila dito. Anyway, ang National Economic Development Authority, ang NEDA Ka-Coffee, eksperto sa pagdating na ekonomiya, visualize nila ano yung possible na itsura ng Mindanao kung mangyayari itong plano nitong dalawa, ni Digong at ni Alvarez, na ihiwalay dito sa Pilipinas at masalimuot Ka-Coffee yung gusto nilang mangyari. Kaya hindi lang natin alam sino talaga ang sasang-ayon sa mga ito na gawin ang ganitong klase. Sirain itong Mindanao. Hindi ito paunlarin ng Mindanao Sirain itong Mindanao. Selfish interest. The National Economic Development Authority, ang NEDA, raised concerns on calls for Mindanao to separate from the Philippines. Nababahala po ang NEDA. NEDA yan hindi si PBBM ang nagsasalita dito. NEDA. Nababahala sila, may mga concerns sila dito sa plano na ito ni Digong. I think more than the economic cost, it's actually the social cost. NEDA Undersecretary Rosemary Idelion said at the Saturday News Forum dyan po sa Quezon City. Mahigit daw doon sa epekto nito sa ekonomiya, yung social cost nito. Ano ba ito? Yung relasyon ng taong bayan, relasyon ng mga taga-Pilipinas at taga-Mindanao. Di ba? Ang hirap ma-imagine na ang Mindanao natin at sa Pilipinas ngayon, Republic of Mindanao na or whatever. Yung social cost nito, yung impact nito sa mga Pilipino at sa mga residente ng Mindanao, kung anong mga itatawag ni Digong dyan at ni Alvarez. Social cost are the ill effects on people. Yan, yung pangit na epekto sa tao. Tawag natin dyan social cost, no? Ang epekto nito sa lipunan at ang epekto nito sa environment resulting from economic or political activity. Imbis na gusto nila, kasi sabi ni Alvarez, napapabayaan daw po ang Mindanao, gusto nila magtagumpay, umunlad ang Mindanao tulad ng nangyari sa Singapore. Yan ang inahalin tulad nila yan sa Singapore. Imbis na yan ang maabot, posible Ka-Coffee na ill effects ang maidulot niya sa mga tao, sa lipunan at sa ating kalikasan. Idelion said that while the Philippines could always have trade relations with Mindanao, the social cost could be significant if it became a separate territory. Nabivisualize natin dito na parang magiging paano ba? Parte ba yan ng ASEAN? Magkakaroon tayo ng trading agreement? Paano ba yan? Bilateral agreement between the Philippines and the Republic of Mindanao. So magkakaroon ng agreement. Pero hindi ko ma-imagine si PBBM at si Duterte magsasign into agreement. Anyway, depende. Ito talaga, hindi mo kasi maisip bakit nila naisip yan. Anyway, negatibo ang epekto sa hindi lang sa Mindanao kundi sa Pilipinas. Well, in terms of economic arrangements, trade agreements, we can do trade with Mindanao, but the cost of doing business will be higher. Sabi ni Idelion, ni NEDA. Correct. Syempre, magpapataw ng tax. Syempre, kailangan kumita ng Mindanao Magpapataw sila ng mga tax. Halimbawa, makikipag-trade ka sa mga taga-Mindanao at makikipag-trade ka sa mga taga-Visayas at taga-Luzon. Syempre, may dadagdagan pa yan. Kung may existing na tayo ng VAT, tataas pa yan, dadagdagan. Kasi papatungan ng Pilipinas, and si Mindanao, magpapatong din sila ng tax. So yan yung mga possibilities Ganito na visualize yan. Ibig sabihin, ang pinupunto ng NEDA dito, tataas yung trading cost, tataas ang produkto. Hindi magmamahal ang produkto, paano uunlad, di ba? We also do not want a situation where when we go to Mindanao, we need to secure a visa or passport. Ito yung komplikado na. Ano yan? Punta ka ng Mindanao, apply ka muna ng visa. Magkakaroon ng embahada ang Mindanao dito sa Luzon o sa Visayas, no? Pupunta ka, halimbawa, punta ka ng Davao. Hindi ka na basta-basta makakalipad dyan. Kasi kailangan mo muna mag-secure ng visa bago pumunta dyan. So, paano magiging yung itsura ng passport? Kulay pula pa rin ba yung passport nila dyan? Depende kung anong plano dito ni Digong at ni Alvarez. The NEDA official also said that calls to separate Mindanao would affect investors' appetite. Exactly. Apektado mga negosyante, mababawasan ng trabaho, apektado ang taong bayan dahil limitado ang trabaho. Diba? Tataas ang unemployment rate, yan yung mga possibilities.
For those wanting to put up a business, whether foreigner or local, it's always looking for the future. So they would be on a wait and see, she added. O, kita nyo na? Malinaw ang sinasabi dito ni Eden yun. Ibis na papasok ang investors, syempre mag-aalangan yan. Teka, tingnan muna natin ano yung magiging mangyayari kung ihiwalay itong Mindanao. So pag naghintay yan, hindi lang yan 5 taon. Pag naghintay yan, aabutin yan 10 taon, 15 years. Kasi mag-wait and see yan. Kasi syempre, i-establish mo pa yung gobyerno ng Mindanao. Komplikado yan. So sayang yung investment na sana pumasok na yung negosyo na sana may trabaho na ang taong bayan natigil dahil mag-wait and see itong mga investors na ito. Nonetheless, De Leon echoed President Ferdinand Marcos Jr.'s statement that calls for Mindanao secession were doomed to fail. Exactly. Hindi naman magtatagumpay yan pero hanggang ngayon pinipilit pa rin nila ka-coffee, no? Marcos said secession was anchored in a false premise, not to mention a sheer constitutional travesty. At totoo naman, labag naman talaga sa saligang batas yan. Just like what the president said, it is doomed to fail. You need popular support. What is it? The economic rationale for this. It needs to be discussed thoroughly, the NEDA official said, which is I don't think mangyayari. According to De Leon, Mindanao contributes 16% of the country's gross domestic product. Hindi ganoon kalaki, ka-coffee, no? Pero significant itong 16%. Ibig sabihin, ang 84% nanggagaling sa Mindanao, nanggagaling sa Visayas at sa Luzon. Tanging 16% lang yung nako-contribute nitong Mindanao. E paano kung mag-solo ang Mindanao? E di ba bagsak lalo ang ekonomiya? Di ba? However, some of the poorest regions in the country, such as Bangsamoro o Autonomous Region, yung barn natin are in Mindanao. O paano yan ngayon? Maraming mga probinsya, mahihirap na probinsya, ay nandiyan sa Mindanao. Paano yan? Paano masusustain? Paano tatayo sa sariling paa? Paano yung IRA? Paano yung subsidy mula sa national government? The poorest provinces, namely Basilan and Tawi-Tawi, are also in Mindanao. Correct. De Leon said even BARM, which is an autonomous political entity, recognizes that its social and economic ties intertwined with the Philippines. O biruin mo na, ang BARM na mismo, autonomous na ito, ka-coffee, may independence na itong BARM na to. Pero hindi nila basta-basta pwedeng kalimutan ang Pilipinas, no? Malaking factor pa rin po, malaki pa rin po ang papel ng national government sa existence ng BARM. Eh paano yung Mindanao? Paano yan? Basta, ewan ko, hindi mo na maiisip talaga kung paano gagawin yan ng ni Digong at ni Alvarez kung paano nila isusulong yan. Ang problema, baka magkaiwanan sa ere. Paano nagpo-proceed na ito? Paano kung halimbawa makakuha sila ng sapat na signature, no? At dadalhin niya nila sa United Nations at biglang mawala itong si Duterte, biglang mag-abroad itong si Alvarez, iniwan sa ere, ginulo lang ang Pilipinas, ginulo lang ang Mindanao. Sinong kawawa diyan? Hindi ang taong bayan, ang Mindanao ang kawawa dito sa mga pinaplano nila. So sana tumigil na ito. Ang problema, ayaw pa rin tumigil. Tuloy pa rin sila ka-coffee dahil naniniwala si Alvarez na may mga kakilala daw siya dyan sa Mindanao na nagsasabi sa kanila, sama ako dyan pare, parang gano'n ang sila sabi, join ako dyan sa pinaglalaban mo, etc. Ano ba naman yan, di ba? Ma'am Jocelyn Pinto, hello ka-coffee, thanks at nakaabot din. Thank you mama, nandito kayo sa akin, nakatutok ngayon. Kay Ras Sakalam, dapat lang para makulong na yung lolo ng mga demonyo daw, sabi ni Ras Sakalam. Gina dito ha. Justify 3K, pasok na ICC, very welcome now. Biruin mo. Noong dinidiscuss natin itong issue sa ICC, hindi ganyan ka-vocal ang taong bayan eh. Ang ating mga viewers din eh, hindi sila ganyan ka-vocal. Pero ngayon dahil sa ginawa ni Digong, medyo dumadami-dami ka-coffee yung pumapabor na dapat na itong imbestigahan. Kasi kumbaga too much na eh, sobra na. 6 years walang ginawa si Digong nyo para gumanda ang Mindanao, sabi ni Mood Covers. Correct. Tapos sasabihin ni Alvarez, dismayado siya dahil laging secondary lang daw ang Mindanao. Eh, di ba? Anong ginawa nyo? Ang tagal, naging House Speaker pa rin siya. Dapat nag-come up with policies para mabigyan ng priority ang Mindanao. Pero tulad ng sinasabi natin, hindi mo pwedeng ikumpara yung progress ng Mindanao sa Luzon dahil may mga konsiderasyon na tinitingnan din ang mga negosyante bago sila pumasok ng Mindanao o ng isang lugar kung saan mag-i-invest, di ba? Kasi they have to consider yung peace and order. Kasi ROI ang habol nila dyan. Yan, Mindanao. Paano tatawag dyan? Sa mga tao, Mindanao ba? Justify, yan ang itatawag dyan. God bless your health and everyone. Take good care. Mabuhay Pilipinas, sabi ni Ma'am Janet Fernando. Sino ba ang nagpasemento sa lahat ng daan? Di ba si Digong? Dami niyong satsat.
mga mabahong Manila noon. Sino ba ang nag-leaks, 'di ba? Si Dong, mga addict ata ang nagko-comment dito, sabi ni PCSO hearing. Hindi naman natin ini-invalidate ka, Coffee, yung nagawa ni Digong. In fact, yung itong infrastructure projects ni Digong, itong build, totoo naman, nakatulong naman yan. Kaya nga ini-improve pa yan ni PBBM eh. Tinutulungan pa rin yan eh, kasi marami pa rin po tayong mga kakulangan na mga kalsada, lalo na sa mga rural areas, itong farm to market roads, marami pa rin pong backlog. So, hindi natin dinidiscredit yung mga nagawa dyan ni Digong. Ang problema nga rin, siya din mismo nagsabi na walang nangyari sa mga previous administration. Parte siya ng administrasyon eh, mga previous administrations eh. Sabi ni Vilma Belsonda, yan, DDSA Shity daw, mga iyakin peste, may sanib ni Digong. Buti pa si BBM, nabigyan ng titulo ang mga magsasaka sa Davao. Yes, actually, dumadami pa ka-Coffee yung mga nabibigyan ng titles, no? Itong mga agrarian reform beneficiaries natin. And we have to give credits din kung kanino dapat yung credits. And si PBBM din, kung inyo papansinin, isa din naman talaga sa kanyang priority, ang sektor ng pagsasaka, di ba? Sa report nga kanina na, saan ba ito? May isang report kanina ng NEDA rin ata na sinasabi nila na yan, 500,000 jobs nitong December lamang po ang na-generate nitong agriculture sector. Kasi isa yan sa prioridad ni PBBM. Paunlarin itong sektor ng agrikultura, di ba? Dapat hindi sila yung mga pinakamahihirap na manggagawang Pilipino. Kaya isa yan sa tinututukan itong sektor ng agrikultura. At ano ni PBBM? Yung iba, walang sinasakang lupain. Kaya nga itong pamamahagi ng titles sa agrarian reform beneficiaries at yung pag-waive sa kanilang utang. Di ba? Para makapagsimula ulit sila. Tulungan talaga itong ating mga magsasaka. Isa yan sa prioridad. At if ever man matatapos na itong termino ni PBBM by 2028, isa siguro sa major accomplishments dito ay ang pag-increase ng rice productivity at rice self-sufficiency at agricultural food security ng Pilipinas. Dahil binigyan niya talaga ito ng pansin. Bagamat hindi pa ganoon, makikita mo yung difference, no? Pero unti-unti nag-i-improve, di ba? Yung mga figures natin nag-i-improve. May ilang taon pa naman para isulong yan. Bakit ilang trillion ba naiwan na utang ni Digong? Medyo malaki dahil social amelioration program, yung SAP, di ba? At dahil sa pandemic din, ilang taon din yan. And ano lang naman yan, proper lang naman na gawin niya yon kasi may deficit, budget deficit. Di ba? Mangutang. Yun talaga. Ang problema, kasi maingay kasi ngayon parang give PBBM the chance to lead the country. Di ba? Hindi ka naman ginanyan ni hindi ka ginanyan ni tawag dito ni Noynoy Aquino, no? Hindi siya ginanon. Nanahimik si Noynoy noong siya presidente na. Totoo nga, sinabi ni Maharlika, daming vlogger na bayaran. Sabi ni Maharlika. Sabi ni Enrile, si Maharlika at si Sas, binabayaran mula sa China. Hindi natin alam, di ba? Sila magpatunay dyan. Ed Dai, problema, bumaon sa utang because of pandemic. Because of the pandemic. Yan naman daw ang tinuturo dyan. Ngik CFL Lisa, nakakatulong yung CW ni Digong, may naitulong ba? Commonwealth ba to? Commonwealth CWD. No more Duterte. Correct. Hindi mo pwedeng sabihin kay First Lady Lisa walang ginagawa, no? May mga caravan ito, health caravan, yung health van niya, anong tawag niya dyan, ka-coffee, nag-iikot siya sa iba't ibang lugar. Yung rehabilitation dyan sa Pasig River, ang kapartner niya dyan, yung mga pribadong individual, hindi yung pondo ng gobyerno ang ginagamit para pagandahin ng Pasig River, no? Ang strategy kasi ni First Lady Lisa, tinap niya yung mga billionaires, mga negosyante, no? Natulungan kami dito pagandahin itong Pasig River. At nakikita mo na yung improvement. And again, hindi natin dinidiscredit yung ginawa dito ni Digong kasi even si Noynoy Aquino, sinimulan din yung paglilinis ng Pasig River pero hindi lang din natapos. Fredilyn Barreto, ka-coffee, magandang gabi sa iyo. Shoutout po sa inyo. Happy viewing po sa inyo. 500 plus na baril para saan? Sabi ni Lizelle C. Baka yan ang gagamitin kasi sinasabi nila, di ba? Manlalaban ito if ever na-arresto sila ng ICC. Pero sabi naman ni Alvarez, walang involved na armas dito. Pero paano yan? Di ba yung inconsistencies Ay naman, Hit Torres, hello po sa inyo. Kay Rodel Abalos, kay Emily Owaki, kay Lanjo, kay Ronnie Alfonso, sa lahat po ng ka-coffee natin na nakikinig ngayon nasa Facebook. Magandang gabi po sa inyo, ka-coffee. Kumusta po kayo dyan? Nandyan lang ang ICC sa tabi-tabi. Tinatakot si Digong araw-araw hanggang sa tuluyang mabaliw. Siyempre, kahit na sinabi na hindi magsaserve ng warrant of arrest itong PNP, siyempre hindi mo alam kung paano kumilos itong ICC.
Interpol pala yung nandiyan na, no? Mga bigatin pala, mga matitindi pagdating sa pag-aresto, nandiyan na pala sa Davao, nagpapanggap na turista o kung ano man yan. So, hindi rin talaga sila dapat magpaka-kampante dito. Ortiz, Ronnie, hello sa inyo. Kay Candy Vanegas Wilkinson, nasa Facebook, happy viewing po sa inyo. Ka-Coffee, baka hindi pa po kayo nakafollow sa ating Facebook page, nakikinig po sa atin ngayon. So yun na lang po, click lang po ng follow dyan sa taas. At kung nasa YouTube po kayo, ay i-click lang po ang subscribe dyan sa YouTube. No? Ayan, sabi ni Ed Dai, Interpol ang uhuli sa kanya. Correct. Awalay na yan, panira nyo, bayaran kayo, sabi ni PCSO hearing. Sino bang tinutukoy mo dito, PCSO hearing? Si Maharlika at si Sas? Ako, magagalit sa iyo. Patunayan mo raw. Kasi sabi ni Enrile, no, nakakatanggap ng pera mula sa China. Anyway, sige, kuha na kayo na inyong kape. Move on tayo sa ating next topic.